Magandang araw sa inyo mga bata! Ngayong araw ay may bago na naman tayong pag-aaralan sa Filipino. Muli ay inaanyayahan ko kayo na makinig ng mabuti upang matuto sa ating leksyon. At para sa linggong ito, narito ang ating aralin. Sa linggong ito ay pag-aaralan natin ang dalawa sa uri ng tayutay. Ito ay ang pagtutulad at pagwawangis. Bago natin talakayin ang uri, ano nga ba ang ibig sabihin ng tayutay? Ang tayutay ay ang paggamit ng mga kaakit-akit na salita upang maging makulay at mabisa ang mga pagpapahayag nito. Ginagamitan ito ng talinhaga o di karaniwang salita sa pagpapahayag. Sa Ingles, ito ay tinatawag na figure of speech. May iba't ibang uri ang tayutay. Ngunit sa linggong ito ay tatalakayan lamang natin ang dalawa sa uri nito. Ang unang uri ay ang pagtutulad o simile. Ito ay ginagamit sa paghahambing ng tao, bagay at pangyayari. Ito ay ginagamitan ng mga salita kagaya ng tulad ng, parang, kawangis ng, kagaya ng, tila, sing, sim, animo, at iba pa. Narito ang ilang halimbawa ng pagtutulad o simile sa pangungusap. Una, ang puso niya ay sintigas ng isang bato. Ang puso ay inihalin tulad sa isang bato na matigas. Nangangahulugan ito ng isang taong may pusong bato ay walang damdamin o walang awa. Pangalawang pangungusap. Ang magkapatid ay parang aso at pusa kung wala ang kanilang ina. Ang katagang ginamit ay parang. Inihalin tulad ang magkapatid sa aso at pusa na ibig sabihin ay laging magkaaway. Pangatlong halimbawa, si Jose ay tila pagong kung kumilos. Si Jose ay hinihalin tulad sa isang pagong. Alam natin na ang pagong ay sobrang mabagal. Nangangahulugan ito na mabagal kumilos si Jose. Ang pangalawang uri ay ang pagwawangis. Tinatawag din itong metaphor. Ito ay isang tuwirang paghahambing na hindi ginagamitan ng mga salitang tulad, parang, kawangis at iba pa. Narito naman ang halimbawa ng pagwawangis sa pangungusap. Una, ang puso niya ay bato. Inihambing ang isang tao sa isang bato na matigas o walang puso at walang pakiramdam. Pangalawang halimbawa, akala ko kaibigan kita, ngunit isa ka palang ahas. Ang kaibigan sa pangungusap ay inihalin tulad sa isang ahas. Ano ang ginagawa ng isang ahas kapag ang isang tao ay nakatalikod? Tutuklawin niya ito, hindi ba? Kaya ang ibig sabihin ng pangungusap ay traidor na kaibigan. Pangatlong pangungusap, siya ay nagliliyab sa galit noong nawala ang kanyang pera. Ang ibig sabihin ng nagliliyab sa pangungusap ay parang apoy na nag-aalab o tumutukoy sa matinding damdamin. Ang kahulugan ng pangungusap ay siya ay galit na galit noong nawala ang kanyang pera. Pansinin ang mga pangungusap. Ang mga ito ay inihambing din sa bagay o hayop, ngunit hindi ito ginamitan ng di-tiyak na salita kagaya sa pagtutulad. Ngayon naman ay tukuyin ang pangungusap sa bawat bilang kung ito ay halimbawa ng pagtutulad o pagwawangis. Una, ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang anghel. Ano ang sagot? Ang sagot ay pagtutulad. Ano ang ating palatandaan na ito ay pagtutulad? Ito ay ang panlapin na kasing. Inihalin tulad ang kanyang mukha sa isang anghel na maamo. Pangalawa, malaanghel ang kanyang mukha. Ito ay halimbawa ng pagwawangis. Ano ang kaibahan nito sa unang pangungusap? Inihalin tulad din ang kanyang mukha sa isang anghel, ngunit hindi ito ginamitan ng di-tiyak na salita bilang paghahambing. Pangatlo, ang buhay ay parang isang gulong. Minsan nasa ibaba
minsay nasa ibabaw. Ano ang sagot dito? Ito ay halimbawa ng pagtutulad. Ang ating palatandaan sa pangungusap ay ang katagan na parang. Ano naman ang kahulugan ng ikatlong pangungusap? Na hindi lahat ng oras tayo ay masaya o matagumpay dahil minsan nakakaranas din tayo ng kalungkutan o kahirapan. Pang-apat, mistulang hangin ang pag-alis ng kanyang ama mula sa bahay nila. Ito naman ay halimbawa ng pagtutulad. Ito ay dahil sa ginamit na salitang mistula bilang paghahalintulad. Ang ama ay inihalintulad sa isang hangin na ibig sabihin ay umalis ng walang paalam. Panglima, puro basura ang lumalabas sa kanyang bibig kaya walang may gustong kumausap sa kanya. Ito naman ay halimbawa ng pagwawangis. Ang kanyang sinasabi ay inihambing sa isang basura at nangangahulugan ito na lahat ng kanyang sinasabi ay puro walang kabuluhan o walang silbi. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayon sa Filipino. Hanggang sa susunod nating pagkikita mga bata, paalam!